Magandang buhay sa ating lahat, mga kaibigan ko dyan sa buong mundo. Magandang buhay sa ating lahat. Alam kong ang iba binabagyo, ang dito naman sa amin ay sobrang init. So, kahit na ano pa man ang panahon natin, life must go on. So, andito ulit ang inyong kasyang Jingkay para magbigay sa inyo ng mga bagay na mga natututunan natin tungkol sa feng shui. Especially ang topic natin ngayon ay napaka-importante po because friends are very important in our life, no? Alam niyo yung sasabihin ng iba na they are happy that they are alone or ano. There's no such thing as like that, no? Kasi alam niyo, no man is an island. You will really need friends. But syempre, no, kasi ang friends is consist of it will create, dapat no, meron kayong meron kayong foundation. Sorry. Ang topic natin ngayon is about friendship, no? So, meron kayong tatlong importanteng matututunan ngayon. And then, gusto ko lang sabihin na ang September ay very special month, no? Kasi dapat kayong maging aware, no, sa September because everything is doubled in September. So, alalahanin ninyo yan. Ngayon, pinangungunahan ko na, inaabisuhan ko. I'm warning the monkey, the sheep, the rat, the boar, and the dog, and most especially the horses, no? So, dahil ang inyong meron kayong mga hindi magandang flying stars sa inyong chart, and it is doubled this September. So, kung yung magaganda naman ang inyong mga flying stars, yung inyong mga stars ngayong September, good luck sa inyo kasi syempre, it will also double the auspiciousness, no? Yung mga swerte doble rin. So, ingat lang tayo sa tiger at saka sa ox if there is too much flower of romance in your chart, parang baka mamaya merong mas pagtibayin ninyo ang pagmamahala ninyo kesa sa lumabas, ano, kasi iwasan ninyong lumabas ang flower of romance sa inyong bahay. So, yan ang ano natin. And then the rest, yung rabbit. So, double ang kanilang prosperity and the rest, ganun din ang rat, ano? Double ang heaven luck ng rat, but then meron sila kasing 3 killing. So, yun yung kanilang parang hassle. Tapos, ang rooster has I think, argumentative, no? So, yung ingat din sila sa, argumentative nga. So, ingat sila sa mga gulo, sa mga pwedeng pagsimula ng gulo, tsaka mga ano, kaya ingat-ingat sa mga sulsol, sa mga kung ano-ano dyan, ano? Kasi lumalaki ang gulo. Pagka mga ganyan, pwede kayong masangkot talaga kung makakatagpo kayo ng mga tao na kayang magdemanda or mag-ano, no? So, yan ang mga ano natin, ng mga dapat mag-ingat. Kasi yung sheep and monkey nga is dahil doubled, so the violent star is also doubled. Dapat ninyo mag-ingat sa mga aksidente, sa mga kung ano-ano, no? Tapos ito namang dragon and snake ay very stressful ang kanilang buwan, but then marami silang mga opportunities at posibleng pagpasok ng malalaking pera, ano, yung kanilang ano, pwede rin silang magkaroon ng mapapangasawa, pwede ring may mga anak, pwede ring may basta something that will multiply in their life. Pero not in a bad way, no? Parang meron din namang, but it is stressful because that is too much fire, especially for the snake, no? Ngayon, magbe-benefits ang dragon dyan kasi maganda rin ang kanilang earth kasi ang element nila. Ngayon, sa mga hindi nakakaintindi. So, yan, pinadaan ko lang ngayon yan, ano, kasi para makapag-ingat lang ang mga dapat mag-ingat ang mga horse, double ang misfortune. But then, huwag kayong mawalan ng pag-asa because
it will add into some of them at magdadala ito sa inyo ng magandang kaperahan, no? At then maging maingat lang talaga sa sakit, sa aksidente, yung mga gano'n na bagay. Kung aware kayo, ay mas maganda, di ba? Yung mga ano ninyo. So, yan, ang mga tama, dapat mag-ingat. Yun, pinadaan ko lang to, but this is not our topic really, ano. Alam nyo yung the old saying na very famous na, tell me who are your companions, and I tell you who you are. Yun, it is all about friendship, no? It's all about friendship. Kasi kahit nung grade 2 ako, yan ang parang pinauna ng mother ko sa akin ng pagtuturo, no? Na tell me who are your friends and I'll tell you who you are. Kaya ang ibig lang sabihin niyan, she is emphasizing to me na maging maingat sa pagpili ng mga kaibigan. Although, merong mga, kasi malaki ang impluensya ng kaibigan sa buhay natin para maging mabuti tayong tao or maging masama tayong tao. Bata ka man o matanda, ganun talaga yung takbo nun eh. Dahil no man is an island, you will really need someone to be with you when you grow old, when you were young, because paano mo ma-enjoy ang buhay kung nag-iisa ka lang? You cannot enjoy life. Sasabihin ng iba, oh, I'm happy to be alone, mas okay pa yung nag-iisa ako. It's not true. Kasi paano mo i-enjoy? Sino yung makaka-share mo ng pag-i-enjoy? Okay, your family. There are responsibilities in families. Not exactly like friends na pag-uwian na, tapos na, wala na kayong responsibilidad sa isa't isa. So, iba ang friends kesa talaga sa family, ano? So, pero alam nyo, ang friends, minsan talaga, parang boyfriend yan. Pag nag-break kayo, napakasakit. Pag talagang totoong nagmahal kayo ha. Pero pag hindi naman, parang wala lang sa inyo yun. Pagka ganun, kasi sanay siguro yung iba na kung sino-sino lang yung mga kaibigan, kung hindi sila into heart talaga, no? Kung makipagkaibigan. So, friendship is composed of love, company, compatibility, happiness, and makes you healthy. Totoo yan eh, no? Survey prove it right na yung mga taong maraming kaibigan na positive friends, can really have prolonged life. Mas nakakapagpahaba ito ng buhay sa mga tao kapag marami silang positive friends. Kaya lang alam nyo, may mga dapat tayong tandaan kasi, no? Hindi naman tayo dapat na maging rude, maging mean, yung mapangmata, hindi naman tayo dapat maging bastos. Pero kailangan nating mamili ng mga tamang kaibigan. Kasi alam nyo, nagre-reflect sila sa atin. Nagre-reflect sila sa atin. And ito ang napakahirap. Kasi alam nyo, sabi ko nga sa inyo, one of my teachers before, talagang sinasabi niya sa amin while smiling with a meaning na huwag kayong makipagkaibigan sa mga clients nyo. So, yun ang, I don't know what she meant, no? Really, what she meant about it, wala, hindi ko talaga naiisip hanggang ngayon. Pero, parang nagigets ko na rin. Alam nyo yung yung pagka, may mga positive friends kasi talaga because you can feel the connection, the real concern, the love. Talagang meron, but kahit gaano kayo ka-close, sometimes unintentionally, when the month doesn't favor you, when the day doesn't favor you, like yung mga nakakabili ng ating book, talagang nakasulat kasi sa book natin yan, ano? Kung ganito ang buwan ninyo, kung ganito yung araw, kung pangit ang araw ninyo, and then both hindi maganda yung inyong buwan, yung flying stars ninyo. So, parang nangyayari, unintentionally, nagkakaroon kayo ng misunderstanding. But as long na walang sulsol or walang mga epal, kung tawagin nila sa mga salitang kanto, no? They can still patch that up. Pero kapag may mga sulsol nang pumapasok, alam nyo yung mga nagamit ng mga kaluluwa sa ghost month na yung magsusulsul pa sa mga tao. Kasi alam nyo, minsan sa mga attitude natin,
maging maingat din tayo dahil doon nakikita ng mga tao ang totoong ah, pinanggalingan natin, yung roots natin. So you are representing your entire clan, yung buong pamilya mo. Kung ikaw ay bastos, kung ikaw ay asal, let's say, hindi naman tayo ng mamata kung asal squatter ka, even though alam nyo yung kahit nagaano ka pa anong tawag mo dyan, ka-successful, lalabas at lalabas yan. Sabi nga kasi nila, blame it on your genes. Kasi sa genes nyo talaga yan makikita, no? Kung how people react, yung attitude ng mga tao. So, hindi, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, ito ay napakahirap kasi ang friendship, sasabihin mo talaga, maging mapili ka dahil alam nyo sa pungsoy, ito ay kinukonsider din. Kasi may mga malas na kasama sa pungsoy. No? May mga kaibigan ka na malas, no? Mga kaopisina, mga kasosyo sa negosyo, mga kaibigang puno pala ng utang, hindi ninyo alam, or laging gipit, or yung mga inggitera, yung mga laging obsessed sa mga bagay na wala sila. Yan ay nakakahawa po. Yan ay isang sakit na, or kaya yung mga palaasa, mga tamad, lahat ito ay nakakahawa. Ito ay sakit din. Hindi lang alam ng mga tao. Sa fungsoy, that's why makikita nyo minsan talaga yung mga well-off na tao. Nakikipagkaibigan din lang talaga sila sa mga kapwa nila well-off. Nakakita ka na ba ng isang taong ang best friend niya hindi well-off? So, kumbaga, yung isang well-off na tao, let's say si Ayala, makikipagkaibigan ba siya sa isang ordinaryong, let's say, nasa bahay na tao na jobless or ano? Hindi ganon. Kaya minsan makikita nyo, yung mga nasa middle class din lang yung gusto nilang makakasama. Kasi syempre, nakakapagod din yun, yung maglilibre ka ng maglilibre. 'Di ba? Yung kapag puro kayo middle class. Ngayon, nakikita nyo yung mga nasa, low level income na mga less fortunate nating mga kaibigan, ano? Ang nakakahalubilo din lang nila ay yung mga nasa ka-level din ng buhay nila. So, nandun lagi yung adjustment. Kasi yun yung nakakahawa. Ang iba, ayaw talaga nila na nahahaluan sila ng mga negative friends. Kasi yun talaga yung, siguro lahat naman tayo, ayaw natin na mahawaan. Kasi maganda pa rin, you will know your friends that it is a positive thing, no? Is kapag yung ang nakikita ay maganda. Hindi yung pangit ang nakikita. Ang hinahanap ng kaibigan sa iyo ay yung kabutihan mo, yung kagandahan ng loob mo. Ang nakikita ng kaibigan mo ay yung puso mo. Hindi yung mga ibang bagay, no? Hindi tunay na kaibigan ng mga ganon. Kapag ang nakikita sa iyo ay yung pipintasan ka, yung kung ano yung pangit sa iyo, yun ang hahanapin sa iyo, yung mga ganon. Hindi yun because no one is perfect. No one is perfect. So, kapag ganon ang mga kaibigan mo, mga parang negative, no? Although we are human are born to err. So, yung nagkakaroon din tayo ng mga pagkakamali minsan sa ating mga words. We're not perfect. So, yung mga okay lang yung mga unintentional na pag-aaway. But then, kapag pinasukan na ng mga sulsul dito, sulsul doon, alam niyo yung mga ganon, hindi ko na rin pinapatulan yung mga ganyan. Kapag dumating sa buhay niyo yung mga ganon, huwag niyo papatulan kasi they are not happy with their lives. Kaya sila ganon na sulsul ng sulsul dun sa mga, if someone is asking your advice, then give advice. Pero kung papatulan mo lang sa ganon, kasi sa pungsoy, ang malas ay nakakahawa. So, i-avoid nyo kapag alam nyo na gano'n, ang pagiging negative ay isang kamalasan. So, yun ay hindi rin maganda na
lagi kayong nasa environment na ganon, nasa mga kaibigan na ganon. Dahil what you hear can affect you. What you see can affect you. Lahat ng yon na kapag kasama mo, kapag ganon ang mga naiintindihan mo laging mga conversations, so yun yung mga nagiging malas din na dumidikit sa'yo. So, yun ang sa pungsoy, talagang napakahirap. Hindi naman natin kailangang mangmata ng tao, hindi naman natin kailangang maging bastos. We can mingle, but not to the extent na kailangan mo talagang araw-araw kasama or kailangan lagi mong kausap araw-araw. Para naman kasing napaka-idle, para namang walang ginagawa sa buhay yung gano'n na you give effort to a friend kung talagang well-off ka naman, hindi mo naman kailangang magtrabaho ng napakaraming gagawin, ano? So, yung mga ganon, you give time to your special friends. And special friends are good. Really good because you both benefits with each other. Kasi hindi kayo nagnanakawan ng swerte. Kapag ka, yun kasi ang ng feng shui, nananakaw ang swerte ninyo. So, be very, very careful when dealing with people. Kasi, ang pwedeng makuha ng ibang tao yung inyong swerte, no? Dahil, let's say, mas stronger sila sa inyo. So, ang kanilang dungan is mas stronger kaysa sa inyo. So, nakukuha nila yon, especially kung pangit ang taon mo. Kapag pangit ang taon mo, so natural, weak ang spirit essence mo. So, mas madali nilang naaagaw yung iyong good luck. So, ngayon, ito naman, sa panating pag meron naman kayong mga nakikilala na pag-iingatan ninyo ito, no? Kaya, let's say, ang snake at saka ang horse, they are governed by fire. So, kapag governing element nila is fire, ano sa tingin nyo yung makakatalo sa kanila? Ano ang papatay ng apoy? Oh, syempre, naisip nyo bigla, tubig. So, mag-iingat kayo sa rat at saka sa boar. Kasi their governing element is water. So, kapag kasama nyo sila, instead na, kapag kasama nyo sila, instead na lalaki ka, parang parang mas, anong tawag mo dito? Parang mas, mapapatay yung iyong willpower, parang mawawalan ka ng energy, kakapusin ka ng mga finances mo, kasi natatalo ka nung tubig dun sa apoy. Ngayon, like the wood, the rabbit, and the tiger, no? So, watch out din kayo pag yung mga nakakasama ninyo or mas lalo yung mga nakakaaway din ninyo. It's the same, It's the same kung ang kaaway ng horse ay rat o boar. So, ang tendency, hindi siya masyadong makakalaban because ang element ng apoy ay pinapatay nung kanyang kalaban. So, talo ka na, 'di ba? Parang ganon yung mo. So, may nanalo na, uwi ka na. Tapos, yung ito namang tiger at saka ang rabbit, pagka alam nyo na ang inyong kasama ay itong snake at saka pero okay lang din kung snake at saka pero mas matindi itong talagang ikakatalo ng tiger at saka ng rabbit is ang rooster at saka ang monkey. Kasi mga metal ito. At ano ang nagagawa ng metal sa kahoy? Pinuputol, di ba? Pinuputol nila. Kasi yung ganun din, yung snake at saka ang horse, nai-exhaust nila ang rabbit at saka ang tiger kasi apoy sila But then, hindi naman sila totally namamatay ang power sa apoy lang. Kasi ang mas dapat katakutan ng tiger at saka ng rabbit ay yung rooster at saka monkey. So, yan, isa pang tandaan ninyo. Ngayon, ito namang mga, kunyari, ang sheep, ang dragon, ang dog, no?
ang dog, at saka ang, ano pa ba, ang ox. Ang katakutan naman ninyo ay yung mga wood. Kasi, hindi kayo, mas matapang ang wood kesa sa earth, no? Mas na-expose ka ng earth, ng wood. Pag ikaw ay isa doon sa mga nabanggit kong animal sign, mas natatalo ka ng wood. So, medyo keep distance sa mga wood na ano, no, na inyong mga friends or acquaintances, yung mga ganon ninyong mga kakilala. So, pagka naman, yun yung mga dapat yung kahit kaibigan o kaaway, keep distance. Kasi alam nyo yung ano pagka kunyari, kagaya ng, pinakamatindi kasi dyan, ang apoy at tubig, no? Napakahirap talaga ng apoy at tubig. So, talagang, iwas ka na lang. Mas magandang lumayo kasi pagka ganun ng away, just move away. Ngayon, yan yung isa pa nating, wala naman akong kulang. Nasabi ko lahat yung mga dapat ninyong bigyan ng distance sa buhay ninyo, no? So, ito namang mga tubig, ito pala, no, yung rat at saka ang boar, umiwas naman kayo doon sa mga earth element. Kasi yung mga earth element at saka yung nasabi ko kanina na sheep, ox, dog, ay mas natatalo naman kayo, ang energy ng water, natatalo naman ng earth element. So, ito naman sila, pagka alam nyo yung mga kaibigan nyo ganon, hindi naman, kaya nga sinasabi ko sa inyo, you don't need to be mean or rude or mambastos or yung mamaliit ng kapwa. Pero, kailangan in a civil way, in a civil way na hindi naman kabastusan. So, just move a little away from those elements kapag makikipag-away ka or not unless meron kayong things in common talaga. So, alam mo na stable na yung relationship ninyo at wala namang inggitan, wala namang alam nyo, there are people who are may mga animal signs na likas na sensitive. So, yung mga sensitive, minsan unintentionally ay nasasaktan sila. But then, meron kasing anong tawag mo doon, naglalagay agad na instead na parang hindi kasi nila kaya na i-patch up ang mga bagay-bagay, pero at least you must try kasi sayang ang friendship. Friendship is being destroyed by insecurities, envious people, mga sulsol around you, and kailangan talaga ng confident, no? Dahil maraming inggit maraming mga inggit na tao that wants to destroy you and wants to destroy another friendship. May mga ganun talaga. So, be very careful also sa inyong pagkakaroon ng mga kaibigan. May nagtanong sa akin na 2 tao, why do I have different products from other people, from other feng shui stores or something, I don't know, no? Sa akin, it's a common sense thing. Pinaliwanag ko naman na if you are from different excuse me if you are a feng shui consultant, you must have originality. You must have your own items. You must have your own product. You must have your own methods. Hindi mo, kapag gumaya ka sa iba, it means it's not original. It's not your original. I am responsible for my clients. They are not responsible for my clients. So, if you're trusting me, then you must trust what I am advising you.
So, yun yung sagot ko doon sa nagtanong, no, na they're asking the products that aren't mine. So, I am telling you also, have your common sense, no? If you are different feng shui consultant, you must have originality. You must have your own product. You must have your own methods of doing feng shui because you have studied it. So, yun, maliwanag pa tayo. Because you have your own understanding sa mga napag-aralan mo. Hindi yung nakasalalay ka. Kasi kung nakasalalay ka dun sa mga eskwelahan na nag-graduatean mo, ibig sabihin, estudyante ka pa rin. Hindi ka pa rin professional feng shui consultant. You're just depending on them. And they have also their own products. They have own methods. So, yun ang gusto kong malaman nyo. That's the reason, hindi ako nag-i-stay ng isang school. Kasi, I want more understanding, more learnings. At dahil doon, nakakagawa ako ng sarili kong methods and applications of feng shui. So, yan ang isa pa, no? Tapos, itong, may gusto akong, gusto ko pang isang sa inyo, i-share sa inyo, no? Hi, Sis Mina. Yung, alam nyo yung nakikita kong mga tao sa Facebook sometimes pag magpapaantok na ako sa gabi. Sorry, naku, wag nyong mamimiss ang book 2027 natin, ha? Grabe, mag-pre-order na kayo. Please, mag-pre-order na kayo kasi marami kayong mamimiss talaga na very valuable. Ayaw nyo ng trivia. Kasi sabi ko, kaya ko kayo nilalagyan ng trivia. You know why? So that you know where feng shui came from. Hindi pwede yung nag-apply kayo ng feng shui but you didn't know the history of feng shui. That's why sometimes I put trivia. But ngayon talaga, mas marami talaga akong mga tips na lagi nyong tinatanong na only those who buy my books will learn about it. No? Yung mga talagang practical feng shui, talagang mga yung napaka-importante na i-apply ninyo sa inyong buhay talaga sa araw-araw ninyo. Promise, hindi kayo madi-disappoint talaga. So, mag-pre-order na kayo. At please, doon naman sa mga nagpe-pre-order, alam nyo, hindi po ako nakagbebenta ng mga libo-libong mga libro. Yung sa akin po, yung aking mga subscribers lang, yung aking mga, hindi po tayo nagre-release ng milyon-milyon na mga libro, no? So, I only get the pre-order. So, pag umorder naman po kayo, ngayon, kung hindi kayo magano kasi, kunin naman ninyo, at saka yung mga product naman, alam nyo, sabi ko sa inyo, madali naman akong kausap, pero kailangan nyo namang mag-abiso na minsan, kasi, no? Kasi hindi naman para sa akin yon. Pag ginagamit nyo ang mga bagay at hindi pa totally paid, so wala ring benefit sa inyo yon. So wala rin namang mangyayari kung ganun lang yung gagawin ninyo. And once you have promised, please keep your promise kasi mabuti naman akong tao sa inyo. So keep your promise, no? Kasi hindi naman ako yung tipong na kaya lang kasi pagka yung mga promises sa inyo 3 times na parang nakakaloko na rin, 'di ba? Yung parang minsan kung binibigyan kayo ng kabutihan, suklian nyo rin ng kabutihan. Kung naging mabait naman sa inyong tao, suklian nyo rin ng kabaitan. Because we understand na marami rin tayong mga pinagdadaanan, pero hindi naman para sa akin din yung para sa inyo din kung ano yung mga obligasyon ninyo. Keep your responsibilities also on time. So, yun ang sa akin sinasabi ko sa inyo sa November, May Awa ang Diyos is release na ng ating 2027 book. Hindi kayo madi-disappoint, promise talaga. And dun sa mga mas maaga, mas agahan ninyo ng order para mailista kayo sa magagandang freebies natin. Kasi this time meron tayong good for 15 days na beauty white supplement for good for 15 days para sa mga nauunang mga buyers natin. So, minsan yung iba nauubusan na kagaya yung iba,
Kasi lalo na yung mga beginner, nagpapadala ako, nagsasama ako sa kanila ng compass. Para yung mga first timer natin na bumibili ng feng shui, binibigyan ko sila ng free compass. So yung iba nauubusan na yung mga pagka late na silang bumibili. So agahan ninyo ng order kasi November ang release ng ating book. Kaya mag-pre-order na kayo agad para kung kaya na ninyo magbayad agad, please magbayad na rin kayo agad para sure tayo na makakarating sa inyo on time ang inyong mga gamit at inyong mga kasi sayang naman yung mga hindi ninyo nagawa na mga rituals for New Year, for the anong tawag mo dito? For the Gregorian New Year, yung January 1 natin. Kasi ako, both ginagawa ko talaga, ina-apply ko talaga yun, both yung January 1 at saka yung Chinese New Year. Anyway, talagang sinasabi ko sa inyo, you will regret kung hindi kayo makaka-avail ng 2027 book natin. Dahil, alam nyo, every year, talagang paganda ng paganda ang ating mga tips sa inyo na talagang makakatulong, no? And talagang, although nag-a-advise ako sa inyo dito, meron talagang iba pa rin worth buying sa ating book. So, mga ka-Shenjin Kai, yan po yung ating ngayon, Yan po yung ating tungkol sa friendship ngayon, yung mga maging maingat tayo sa pakikipagkaibigan. At sana naman ng mga pagkakaibigan, no? Sometimes people deserve second chance. So, kapag magbibigay din tayo ng tsansa sa mga, pero kung paulit-ulit mo namang binibigyan ng tsansa at paulit-ulit din ang ginagawa is, alam na natin na they are not true friends. So, talagang, no man is an island. One day you will realize na talagang tong taong palang to is mahal ako, no? So, yung gano'n na, gano'n na mga relasyon, i-cherish natin yung mga gano'n na alam nating may connection tayo, and be grateful dahil nakilala nyo ang mga tunay nyong mga kaibigan, ang mga taong talagang totoong nagmamalasakit sa inyo at nandyan sa tabi ninyo every time na kailangan nyo ng pagsasabihan, no? At hindi mauutangan, kundi pagsasabihan, makakausap ninyo, you will enjoy having lunch together, having tea together, coffee man yan or So yung kung gusto nyo, mga kawalwalan ninyo, di ba? So yun mga ka-Shenjin Kai, I love you so much. Thank you so much for giving me this chance to watch my video again. Love you!